Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kaugnay sa pag-aalis sa mahigit sa 70 pulis dahil sa di mo na hising sa mga bagong recruit sa Basilan. Yun. Si General Tuanyo, magandang umaga po. Hello, General. Hello. Sir Melo, magandang umaga po Opo. at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Ilan nga ho ba talaga yung, kasi may 12 na, ano ba nangyari doon sa 12? May 60 pa. 12 sangkot talaga yung nanakit. 60 ay sinibak din. Ano pong pananagutan, ano ang participation ng 60 pa, General? Sir Melo, ang kabuuan po kasi na numero nung 14B na Aha. member po ng Mobile Force Battalion, 70 po kasi po sila. Opo. So ang ginawa po, sabi po ni Chief PNP, inutos niya ni General Tates na i-relieve lahat yung 70 Aha. at ipagpatuloy ang investigation para ma-identify natin kung sino yung mismo may physical participation doon Opo. po sa nangyari, sa nananghiting noong February 5 po. Opo. So yung 12 pulis po, yun talaga yung masasabi na nanakit, General. Kahapon po, ang pinaka-update niyan, Sir Melo, ganito po. Opo. Lumalabas po pala na yung kabuuan ng mga PNP personnel na nag-graduate ng 2023 ay 129 po sila lahat. Opo. Ngayon po, ang nangyari po doon, ang 22 po doon ay nasa restricted custody out of the 70 personnel. Oo. Sir Melo, yung sa 22 na po yun, ito po yung may mga nakuha na po tayo kasi mga testimony, affidavit, Aha. na-identify na po yung 22. Aha. Sa 22, Sir Melo, 8 po dito yung mga opisyal Mhm. at 14 po yung mga police non-commissioned officers. Opo. Then, Sir Melo, doon sa 22 na yan, Mhm. meron na po tayo nakasuhan na 5 personnel. Ang pinakamataas po dyan na nakasuhan yung kanila po tinatawag na force commander Mhm. na ito po may ranggong police colonel at 4 na police non-commissioned officers. Sila po ay napailanan ng kaso sa Opo. prosecutor's office kahapon. Ayun, so hindi na 12, 22 na pala ito, General, ano po, at lima nga po yung may mga posisyon dito. So, 8, tama ba? Opo, Sir Melo. Opo. Inaasahan natin, Sir Melo, natataas pa po ito sapagkat patuloy pa po yung pagganap natin ng mga information at Opo. evidence. Aha. Kasi po, ang nakuha ng pa lang po out of 129, 56 pa lang po yung may medical certificate kung saan sinertify po ng ating mga doktor Mhm. kung sino po halimbawa, Sir Melo, yung mayroong hematoma, Mhm. contusions, etc. po. Ilan po yung mga sinaktan talaga, General? Kung titingnan po natin, yung 129, more likely, itong lahat na ito na 129 na PNP personnel, Sir Melo. Opo, ay nako, Diyos ko. Anong klaseng pananakit po? Nakita namin dito may suntok eh. Ano pa? Meron pa bang iba na klase ng pananakit? Ang Sir Melo, base po sa report ng ating pong medical officers po doon kahapon, nakita po natin na 96% po ng mga nabiktima na hitting ay may mga hematoma contusion sa kanilang lower extremities. Opo. Meaning po sa puwet pababa po, sa legs, sa paa. Mhm. At 4% po yung may mga tama sa taas, halimbawa sa tenga at sa mukha. Suntok at saka palo. May pamalo, General Tuanyo? Involved? Meron po ang base po sa investigasyon na nasagawa po kahapon, meron gumamit po sila ng yantok po. Yantok? Yantok pala, okay. Yes, Opo, yes Sir Melo, yung ginagamit po sa arnis. Opo. Alam po namin, So, welcome rights ito. Ibig sabihin, papasok na silang mga recruit at yun na yung, tama ba yun? Huling bahagi na daw po yun para ma-accept sila doon sa tropa, General? Sinabi ko lang, Sir Melo, sila po ay mga recruit ng 2023, meaning nakapag-training na po sila. Ito po ay specialized training na po ito, additional. Opo. Yung kanilang tinapos na Basic Internal Security Operations Course o yung BISOC. Mhm. Kaka-graduate na po nila, kaya po sila napunta rin sa Lamita Basilan para po mag-report na po sa kanilang regular duty na po sana. At yung nga po, nagkaroon po ng insidente, yung dun sa kanilang welcome rights po na tinawag nila po. Ayun pala, ito pala yung mga regular na miyembro na pala ito. Sa madaling salita, bagong salta sila doon sa lugar, may pasalubong ang tawag doon, General Tuanyo? Opo. Tama, Sir Melo, pero ang inaasahan po natin ng mga welcome rights, wala pong physical contact. Ito po yung mga traditional, Sir Melo, yung mga push-up, duck walk, sit-up, roll like a barrel. Ganun lang po sana yung mga inaasahan po natin bilang parte ng kanilang welcome rights. Pero dapat po wala pong physical contact. Okay, parte na sila ng pulisya, ba't gaganunin pa? Ay, sumalang na nga sa katakot-takot na training yan. Patapos may mga ganito pa palang pananakit. So, ano po mangyayari dyan? Ano ang pinakamatinding pwede mangyari doon sa mga police na involved dyan sa pananakit na yan, General? Matatanggal ba sa serbisyo po ito mga ito?
Dalawa po ang kakaharapin nilang kaso, Opo. bukod po doon sa 5 na nakailan ng kaso ng against po ng Republic Act 11053. Sir Mero, ito yung Anti-Hazing Act natin ng 2018. Opo. Ito pong batas na to, dahil criminal siya, ito po ang magpapakulong sa kanila. Oho. At yun naman po administratibo kaso na harapin nila, ito naman po ang magpapatanggal sa kanila sa serbisyo. Opo. Doon po sa mga sinaktan, wala pong critical ang kondisyon doon, General? Yun nga po ang maganda, Sir Melo, at maganda po at wala naman pong critical. Sila po ay, lahat naman po ay nakalabas naman po kahapon, bukod po sa pagtirit po sa kanilang mga tama po, hematoma sa legs o sa binti. Oho. Sapagkat ito po yung mga kailangan natin sa patuloy na pagpapay natin ng kaso laban sa mga ng biktima po sa kanila. Opo, kasi kung humantong sa ano yan, sa pinakamatindi, namatay halimbawa, life imprisonment yan. Doon sa mga... Reclusion perpetua yun, Sir George. Oo. Yung kapag mayroon pong namatay o mayroon pong mga halimbawa mga mutilation, reclusion perpetua or habang buhay na pagkakakulong po kung may namatay. Opo. Pero ito, hindi naman tayo humantong sa ganon. Pero siyempre, yung pagiging miyembro mo ng pulisya, law enforcer ka, siguro aggravating circumstances. Ano po, General? Tama po yan, mabigat po kahit po na wala pong namatay. Oho. Ito po ay mabigat na kaso. Base po sa anti-hazing law po natin. Opo. Sige po, General, salamat po at sana po wag na pong maulit ito. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir George. Mabuhay po kayo. Opo, si Melo po ito. Police Brigadier General Randolph Tuanyo, mga kapuso, spokesperson ng Philippine National Police.